Ikinatuwa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy ang inisyong temporary protection order ng Davao City RTC. Pinaalis nito ang mga barikada ng pulisya pero lilinawin ng PNP kung ano pa ang sakop ng utos. Nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Mel, dahil sa magkaibang interpretasyon sa inilabas na temporary possession order, ay mananatili pa rin sa KOJC compound ang presensya ng pulisya. Ngunit mabibigyan na ng access ang mga miyembro ng KOJC na papasok sa main entrance. Sa isang gusali sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, tumutok ang paghahanap ng pulisya kay KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy. Sa videong ito, nakuha ng ilang miyembro ng KOJC, may maririnig na tila paghukay sa loob ng Jose Maria College Building sa loob ng compound. Nagsimula raw yan bandang alas 4 ng madaling araw. Matatanda ang sabi ng PNP, may na-detect ang kanilang ground-penetrating radar na mga tibok ng puso mula sa isang underground bunker sa loob umano ng compound. Sinubukang kumpirmahin ng GMA Integrated News sa PNP kung naghukay nga sila sa loob ng gusali pero tumanggi silang magbigay ng detalye ng ginagawa sa loob ng compound. Ang KOJC agad na dumulog sa Davao Regional Trial Court para humiling ng temporary restraining order at injunction laban sa ginawa ng PNP. Nagkataon naman na ngayong araw din inilabas ng Davao City RTC ang isang temporary protection order pabor sa KOJC. Ito'y matapos itong hilingin ng KOJC noon pang July 1. Inutusan ng korte ang pulisya na tumigil sa anumang aktibidad na may banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Inutusan din ng korte ang PRO 11 na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa access, papasok at palabas ng compound. Nang lumabas ang balita, naghiyawan ang mga miyembro ng KOJC na nasa labas ng compound. Ang mga opisyal naman ng KOJC agad dinungo ang tanggapan ng Police Regional Office 11. Sabi ng korte, the restrictions and control imposed by the PNP 11 over and within the compound of KOJC and GMCFI noticeably trampled not only the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of the religious freedom and academic rights. Sabi ng PNP, kanilang lilinawin sa Davao RTC ang kautusan nito. Our presence there is based on a valid warrant of arrest issued by a court and addressed in that address. And pending any order from the court that says Police Regional Office 11 is ordered to vacate and stop the implementation of the warrant, then that will be the time that we're going to vacate. Ayon sa PNP na nahihirapan daw sila sa paghahanap kay Kibuloy kaya natagalan ang operasyon. Pero kumbinsido sila na nasa loob lang ito ng compound. Una nang hiniling ng KOJC kay Davao City Mayor Baste Duterte na ipatupad ang kanyang kapangyarihan bilang local chief executive. Kabilang na ang pagsasagawa ng Emergency Peace and Order Council meeting upang ipaliwanag ng PNP sa kanila ang operasyon ng KOJC compound. And if the Peace and Order Committee finds that this is irregular, illegal, to issue a resolution declaring the same as illegal and requiring the Philippine National Police to leave the premises of the KOJC compound. Sabi naman ni Mayor Duterte, nirespeto niya ang pagpapatupad ng warrant of arrest basta alinsunod sa batas. Pero anya, hindi umano sinusunod ng pulisya ang tamang pagpapatupad ng warrant at gumamit na ng labis na puwersa sa mga inosenteng sibilyan. Nais man daw niyang makialam pero makikinig lang din naman daw ang mga pulis sa PNP Chief at ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinilala din niya ang karapatan ng mga miyembro ng KOJC na magprotesta pero hiniling niya na gawin ito sa mapayapang paraan at hindi nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Matatandaang naapektuhan ang daloy ng trapiko papunta at paalis ng Davao Airport dahil sa protesta ng mga taga-KOJC. Ngayong araw, maayos na ang daloy ng trapiko doon. Mel, file umano ng motion for clarification ang bawat kampo sa korte. Mel. Maraming salamat sa iyo, Argel Relator ng GMA Regional TV.